Naging mabilis ang pagtalakay ng Bicameral Conference Committee kagabi sa pondo ng maraming ahensya. Katunayan, nasa 20 ahensya ng gobyerno ang naaprubahan na ang pondo. Nagbabalik si Luisa Erispe. Naunsyamima ng isang araw, bumawi ang BICAM sa pag-aproba ng panukalang pondo ng mga ahensya ng gobyerno kagabi. Katunayan, bagamat mabusisi, naging mabilis ang pag-aproba ng pondo sa ilang departamento. Tulad sa Department of Interior and Local Government, na agad na aprubahan kagabi. Kasama dito ang 23 billion na pondo para sa pagtaas ng subsistence allowance ng mga military at uniformed personnel. The Bicameral Conference Committee would like to highlight that in the budget for the year 2026, we are able to fund the increase in subsistence allowance from 150 to 350 pesos per day. The Senate also approved the increase in subsistence allowance. In fact, marami po tayong mga senator, including Senator Lawrence, Senator Erwin, Senator Amy, who push for the increase in subsistence allowance of our military uniformed personnel. Naaprubahan na rin ang pondo ng Department of National Defense. Kaya lang, may naging issue. Bakit puro para sa construction ng pondo at wala sa pagpapalakas ng Army, Navy o pangdepensa ng bansa mula sa external threat, lalo't may issue sa West Philippine Sea. Right now, we have problems at the West Philippine Sea. Maski mga patrol craft lang sana, kulang na kulang po tayo. Particularly with the Air Force and of course the Navy siguro. May mabasa rito sana na purchase or logistics or equipment. Mga barko sa West Philippine puro Sea. construction. That's true. You're That's actually what they're asking here, itong mga netizens po natin. Pero naresolba ito at sinabing kasama na ito sa capital outlay ng DND at sa AFP Modernization Program. Nakalusot na rin ang budget ng National Irrigation Administration. Pero may hinihingi pang listahan ng Senado para sa coordinates at plano sa mga pinondohang irrigation projects. Mabilis naman ang pag-aproba sa mga pondo ng Senado, Kamara, Office of the President at Office of the Vice President. Kahit ang DepDev, Department of Energy, DENR, DOF, DFA, lusot na rin sa BICAM. Nakalusot din naman ang Department of Human Settlements and Urban Planning o DHSUD. Pero bumaba ang pondo para sa 4PH o Pambansang Pabahay para sa Pilipino na flagship program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Paliwanag ng Senado rito. 2 years kasi nila hindi nagagamit yung pondo. Kung susundan niyo yung hearing namin about dito sa 4PH, sila mismo humingi na tanggalin muna yung pondo nila for 2026 kasi hindi nila nagagamit. Mabilis ding naaprubahan ang budget ng DICT, DOJ, Department of Migrant Workers at DOST. Bukod sa Philippine Science, natatalakayin pa ngayong araw. Ang budget ng Department of Labor and Employment may hirit lang si Senator Erwin Tulfo hinggil sa TUPAD program. Anya, may mga binabawasan ang kita na benepisyaryo, pambili ng uniform, walis at iba pa. This has been the complaint of the beneficiaries. Bakit daw pagkakailangan pag-uniformihin pa sila, pagbilhin ng dustpan at saka walis, binabawas daw ho doon sa ibinibigay sa kanila, some areas. Hindi na kailangan ng uniforme para buo ang kanilang bayad. I didn't know kinakaltasan sila sa sweldo. I didn't know. Kala ko that's over and No, in above. some areas. It's unnecessary. Pag-aaralan umano ito, pero dapat buo nang nakukuha ng benepisyaryo ang kita nila mula sa programa. Pumasa na rin naman ang pondo para sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kasama ang nadagdag na pondo ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation na mula sa 32 billion sa bersyon ng Kamara ay ginawa ng 63.8 billion sa BICAM. Paliwanag din dito, tinanggal na rin kasi sa unprogrammed funds ang sagip na pagkukuhanan ng dagdag na pondo para sa AICS. Sa kabuuan, tinatayang nasa 20 ahensya ang naaprobahang pondo ng BICAM kahapon. May 11 pang ahensya pero posibleng matapos na ngayong araw. We still have 11 to go. So, pero we're very, very positive that we'll be able to finish the BICAM tomorrow. Kasama naman sa tatalakayin ngayong araw ang budget para sa DPWH. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.